ngayon attorney, sa mga panahon po natin ngayon, kasi talaga alam naman natin attorney laganap talaga or talagang nagpapatuloy yung korapsyon sa atin pong bansa. Ayaw man natin o gusto, talagang nananatili yung korapsyon. Ngayon attorney, ano yung masasabi po ninyo dito sa isinusulong nga po ng isang kongresista na kamatayan o death penalty laban dito sa mga kurakot sa kaban ng bayan? Do you think attorney posible na po bang mangyari yan ngayon? Napapanahon na ba para maisabatas ito, attorney, Juliet? Dahil sa malawakang korapsyon dito sa Pilipinas na at, malawakang, clamor ng mga Pilipino sa social media, ito ay napapanahon ngayon. At, ang isang kongresista, ito talaga yung pinaka-main work niya as a congressman to pass a bill or to make a law. So yun nga lang, dadaan sa proseso para maisabatas ito. Pero as a congressman, yes, he can make a bill regarding the death penalty. Yes, Bomboclear. opo, opo, attorney. So ito attorney, bilang isang, kayo bilang isang abogado po, ano po yung nakikita ninyong advantage just in case ito ay maisabatas or ma-implement, Mhm. ang panukalang ito sa ating bansa? Do you think attorney ito ba'y makakatulong para mapuksa yung korapsyon dito sa atin, Attorney Juliet? Okay. Yung advantages ng death penalty, base sa pag-aaral, maraming matatakot, may takot, may chilling effect talaga ito sa mga Pilipino lalo na ang Pilipinas ay isang Katolikong bansa, hindi maiwasan yung takot. Magkakaroon ng takot na gumawa ng krimen. So una 'yan, tapos pangalawa sa advantage ay yung hustisya sa biktima. So kapag ang pamilya ay nabiktima ng karumal-dumal na krimen, masasabing isa itong hustisya para sa kanya at may closure talaga. Tapos yung mga convicted criminal, halimbawa, isa siyang kriminal sa murder, kapag sinintensyahan ng parusang kamatayan, hindi niya na ulit mauulit 'to. Ito lang yung nakikita ko na advantage sa death penalty, Bomboclair. Opo. Eto attorney maisingit ko lang na katanungan. Just in case attorney ito nga ma-implement itong, death penalty ito sa mga korap na politiko. Paano sila attorney papatayin dito? Ano ba lethal injection, silya elektrika, bitay o yung nakaraan yung firing squad, babarilin sila? Paano, attorney? Oo. So, depende 'yan sa kung anong batas ang ipapasa. Yung nabasa ko na House Bill 11211, yung death penalty nila for corrupt act ay sa pamamagitan ng firing squad. Pero sabi ko nga, dahil bill pa lang ito, hindi pa ito batas, dadaan ito sa napaka-striktong proseso, pagbobotohan ng Kongreso, tapos ipapasa sa Senado, pagbobotohan ulit, tapos kung papayag ang Senado na firing squad talaga or kung selya elektrika, depende kung ano yung maaaprubahan. Bombok Oh, yan. alright, opo. So ibig sabihin pala attorney, matagal din yung proseso nito bago maisabatas, tama attorney? Matagal, Bomboclair, kasi yung divorce natin, 'di ba, naipasa pa lang sa Kongreso, naaprubahan na sa Kongreso, pero ano na yun, sensational na, parang akala mo meron ng divorce law sa Pilipinas dahil sa naaprubahan sa Kongreso. Ibig sabihin, same proseso, pagkatapos ng Kongreso, dadaan ulit ito sa Senado. So, kakatapos lang sa Kongreso ngayon, dadaan pa sa Senado, mga 3 readings ulit 'yan, Bomboclair. So, medyo medyo matagal. Depende 'yan sa bilis din ng Kongreso natin at ng Senado. Alright, opo. Eto pa, maisingit ko pa ulit attorney na katanungan din. 'Pag ito na-implement sa ating bansa, ano yung sakop nito attorney? Mula ito sa presidente hanggang sa mga barangay? Paano kung halimbawa attorney, SK yung nangurakot, kasali pa ba yan dito, just in case, attorney? Depende ulit 'yan sa batas na
na ilalagay nila kung isasakop nila ang mga SK chairman o lahat na taong sangkot sa korupsyon na ito. May mga terms and conditions as usual, dadaan ulit sa Senado, sa Kongreso, ang daming pagdadaanan nila kung sino ang isasangkot nila na tao sa batas na ito. So, nakalahad yon sa 'pag nagpasa ang proponent ng isang bill, nakalahad doon kung sino ang sangkot, kung ano ang way sa death penalty, whether firing squad or Celia Electrica, nakasaad yon sa bill na yon. Pero kung ano nga yung pinasa na bill, Bongbong Yer, hindi ito usually kapag pinasa ang bill ngayon, sa hulihan nito, halimbawa ang pinakahuli na ay ang Senado, ibang-iba ang lalabas na batas kumpara dun sa pinasa. So halimbawa, 'pag ang pinasa dito ay firing squad sa Kongreso, sa Senado hindi pumayag, dapat hindi firing squad, dapat lethal injection. So depende sa debate, Bongbong Yer. Alright. Opo, opo. So, ito attorney, kanina napag-usapan natin yung advantage nitong bill po na ito or itong batas na ito kung sakaling maisabatas. Ano naman attorney ngayon, yung nakikita nyo naman na disadvantage nito, attorney? Yung mga disadvantages nito, Bongbong Yer, ay mas marami talagang mahahatulan na mahirap. Alam naman natin na kapag mayaman, kaya nilang mag-afford ng private lawyer. Pero ang maganda naman sa justice system natin, meron tayong PAW. Kapag mahirap naman, andyan yung PAW natin para tulungan yung mga akusado sa krimen na ito. So, pero usually, Bongbong Yer, hindi maiwasan na ang nahahatulan sa death penalty na to ay yung mga mahihirap. At base din sa pag-aaral sa US halimbawa, ang mga nahahatulan ay usually mga black, hindi yung mga puti. So, hindi maiwasan yung bias dito, Bongbong Yer. At pangalawa sa disadvantage, yung human right violation. Right to life kasi yung iba-violate mo kukunin mo ang isang buhay ng tao. So, as a Catholic country and at lalo na yung mga human rights support group na kontra talaga dito, hindi tayo papayagan at kontra sa death penalty na to. At pangatlo na disadvantage, yung may psychological harm sa mga taong involved dito, pati na rin yung mga nasa justice system o yung mga lawyer na nag-handle ng akusado o ng kriminal, hindi maiwasan yung psychological harm kung merong death penalty na i-impose. Bongbong Yer. Alright. Yun. Very well said, attorney. Ito, attorney. Ito, naitanong ko na rin ito sa mga naging guest namin dito, attorney. Ito, maitanong ko ulit sa inyo, attorney. Palagay nyo, attorney, or sa tingin nyo, mawawakasan pa ba yung corruption dito, attorney, sa Pilipinas? And do you think, palibasa ito na yung tinatakil natin about sa death penalty, ito ba yung solusyon, attorney, para talaga mapuksa yung corruption sa bansa po natin, attorney Juliet? Okay. Napakamalawakan ang korupsyon sa Pilipinas. At alam mo, Bongbong Yer, ang Pilipinas ay isang bansang demokratiko pa rin. So kung ano ang kagustuhan ng karamihan, dapat sundin ng mambabatas natin. Alam natin na ang mga mambabatas ay isa din sila sa subject ng corruption allegations. Pero naniniwala pa rin ako sa sistema ng Pilipinas kasi iba pa rin yung executive branch, yung legislative branch at judiciary. Ang mga mambabatas ay nasa legislative branch. Kung sakaling hindi maipasa ang death penalty na to, meron pa rin tayong executive branch from the president down to the barangay na kayang paigtingin ang implementasyon ng mga batas na meron ngayon para mapalakas pa ang mga batas kontra sa krimen. So, yung Alright. tanong mo Yun. kung Siguro, attorney, ito bago tayo... Opo. Opo, opo.
Ayan. So siguro attorney bago tayo matapos sa atin pong interview ngayong umaga, ano attorney yung inyong maibibigay na mensahe, maiiwan na mensahe sa ating pong, mga audience, sa mga tao na nakakasaksi po ng ating programa, especially dito po sa buong Pilipinas para kung sakali man makatulong na maging aware yung mga tao natin para labanan yung, korapsyon nga po dito sa ating bansa. Sige attorney, bigay ko ulit sa inyong linya. Okay, salamat Bongbong Kier. So yung maipapayo ko lang, lalo na sa ating mambabatas na pakinggan ang hinaing ng maraming Pilipino. Napapagod na ang mga Pilipino, nahihirapan sa kung ano ang sitwasyon ng bansang Pilipinas. Marami ang nakukurakot na pera na dapat sana para sa hospital, na para sana sa infrastructures, na para sana sa basic services ng mga Pilipino. So ngayon, kung ano yung clamor, kung ano yung sinisigaw ng mga Pilipino, dapat pakinggan nila. Kung halimbawa gusto nila ang death penalty, kung sakaling gusto nila, dapat sundin ito dahil demokratiko pa rin tayong bansa. Na ang boses ng mga Pilipino ay napakahalaga. Babak